Carla, anong problema mo dyan? Bakit tulala ka? At ay naku, Sus Maria Josep naman, no? Bakit tila ba hindi na maipinta? Alam mo, kahit magaling na pintor, hindi kayang iukit ang mukha mo ngayon. Anong nangyari? Ang tanong ko sa asawa ko. Sus naman, Ricardo, paano malalaman ang problema ko? Kung palagi kang nasa galaan, wala ka ng ibang ginawa, kundi magipagbarkada sa mga tambay. Tingnan mo nga ang buhay natin ngayon. Isang kahig, isang tuka. Wala ka bang pangarap sa buhay, Ricardo? Ang sagot ng asawa kong si Carla. Hay nako, heto na naman ba tayo, Carla? Mag-aaway na naman ba tayo? Kahit palagi akong nasa galaan, hindi naman kita pinapabayaan eh. Kahit hindi mo kayang ibigay ang hinihiling kong anak, nandito pa rin ako. Nagtitiis. Kahit ganyan ka. Suplada. At siguro nga, Carla, baog ka. Dahil alam mo kung bakit? Kung bakit ko nasabing baog ka? 5 taon na tayong nagsama. Hanggang ngayon, wala pa tayong anak. Ginagawa ko naman lahat yung makakaya ko para makaabuot sana tayo ng kahit isang anak man lang. Kaya lang, hirap na hirap pa rin tayo. Ito rin ang dahilan kung bakit nawalan na ako ng ganang magtrabaho. Paano ba naman kasi? Wala ding silbi ang paghihirap ko. Dahil ikaw lang naman ang binubuhay ko eh. Wala man lang tayong anak. Kaya, ayoko na. Nawalan ako ng gana. Alam mo sa katunayan, Carla, nainggit ako sa mga tropa ko. May mga anak sila. May mga dahilan para magsumikap sila sa buhay. May batang naglalaro. Maingay sa loob ng bahay. Hindi gaya sa atin. Yung boses mo na lang ang naririnig ko. Gaya na lang ngayon ha. Talak ka na naman ng talak. Hindi ka man lang ba napapagod? Kasi ako, napapagod at sawang-sawa na ako eh. Ang wika ko. Wow ha, talaga lang ba? Napapagod at nagsasawa ka na ba? Sa tingin mo ba, Ricardo? Ikaw lang? Ako din naman ah. Gusto ko na lang bumalik na lang sa mga magulang ko eh. Dahil ganito ang palagi nating ginagawa. Araw at gabi na lang tayong nag-aaway. Pinagtatalunan ang mga walang kwentang issue. Kaya ako nagkakaganito dahil tumawag si Mami. Gusto raw niyang pumunta dito. Iniisip ko kung papayag ako or hindi. Kasi, pag pumayag ako, malaman na niya ang totoong kalagayan ng ating relasyon. Ayaw kong malaman nilang ganito na ang buhay ko ngayon. Lalo na, at tutol sila sa pag-iibigan natin noon. Kung hindi naman ako papayag, baka may masabi yon. Ang sambit ni Carla. Hay nako Carla, maliit lang na bagay yung pinoproblema mo. Para walang masabi ang mami mo, papuntahin mo dito. Mas mabuti nga siguro kung nandito siya para mabawasan ang pagbubunga mo. Para tumahimik naman ang bahay na to. Nakakarindi na kasi. Sige na, tawagan mo na ang mami mo. Papuntahin mo na dito. May lakad pala kami ng tropa ha. Huwag mo na akong hintayin. Kukunin ko ang susi. Ikaw nang bahalang gumawa ng alibay pag tinanong ako ng mami mo.
Sabihin mo na lang na may OT ako para hindi na mag-isip ng kung ano-ano dyan. Mag-ina kayo. Kaya siguradong bungangera din yun. Sige na, Carla. Alis na ako. Ang sabi ko sa asawa ko. Sandali lang, Ricardo. Aalis ka na naman? Aba, kakarating mo lang ah. Para kang sinusunog dito sa loob ng bahay. Hindi ka man lang mag-stay dito. Alam mo, hindi mo ako masisisi kung bakit ako nagkakaganito. Sino ba naman ang matinong asawang titikom na lang ang bibig pag ganito ang mister niya? Kasalanan mo kung bakit ako bungangera, Ricardo. Tapos ngayon, kung umasta ka, parang ang bait mong asawa at ako, maldita pa. Pabiktim ka eh. Sana, maisip mo yung mga ginagawa mo bago mo tingnan ang ugali ko. Ang sigaw ni Carla. Bingi ka ba? Ang sabi ko, tawagan mo na ang mami mo. Hindi ko sinabing sumigaw ka at pumutak ka dyan. Ewan ko sa yung babae ka. Talagang sirang-sira ang mood ko sa'yo pagkausap na kita eh. Bago pa kita masaktan, mas gugustuhin kong umalis na lang muna. Ang galit na wika ko. Aba, edi sige, umalis ka, Ricardo. Diyan ka naman magaling eh, yung mag-walk out. Kaya nga tayo nagkakaganito, dahil hindi ka man lang ba makipag-usap ng maayos? Umiiwas ka na lang palagi. At kung galit ako, sinasabayan mo. Kaya heto, sumasabog tayong pareho. Umalis ka na, kung yan ang gusto mo. Ang pahabol pa niya. Nung mga sandaling yon, hindi na ako sumagot pa. Dahil alam kong walang patutunguhan ang pag-uusap namin na yon. Umalis nga ako sa aming bahay at talagang uminit ang dugo ko sa asawa ko. Ilang taon din na ganon ang samahan namin ni Carla. Aminado akong may pagkakamali din ako dahil kahit tira-tira siya ng mga lalaki, minahal ko pa rin siya. Na-inlove ako ng husto sa kanya kahit alam ko na ang trabaho niya. Isang Magdalena ang napangasawa ko. At maraming lalaki na ang nakatikim sa kanya. Ang alam ko noon, kakayanin kong makisama sa kanya. Kaya lang, habang tumatagal, tila ba nagsasawa na ako. Lalong-lalo na nung hindi kami makabuo ng bata. Kinausap ko siya tungkol dito at kinumbinsi ko siyang sabay na kami magpa-check up para malaman namin ang dahilan kung may problema ba. Ilang beses ko na siyang kinumbinsi, pero hindi pa rin siya pumapayag. Bumalik ako sa club na dating pinagtrabahuan niya. At dito ko nalaman na may problema na pala sa kanyang matres. Ilang beses na pala siyang nagpalaglag ng bata. Kaya pala, hindi kami makabuo ng anak. Hindi ko sinabi sa kanyang alam ko na ang lahat. Ayaw kong mag-away kami ng tungkol dito. Nangako kasi ako sa kanya noon na tatanggapin ko siya ng buong buo. At kalimutan ko ang nakaraan niya. Pero habang tumatagal ang aming samahan, dito ko naisip na hindi pala sapat yung magkasama lang kaming walang anak. Magsisiman ako, gusto kong bawiin yung mga sinabi ko sa kanya. Pero wala na. Si Carla ang iniisip ko nung hindi ko namamalayan na nakarating na ako sa bahay ng tropa ko. Pare, ang tagal mo naman. Panis na yung mga pulutan at alak ko. Bakit bang tagal mo? Huwag mong sabihin na may riot kaya na-late ka. Ang sabi ni Diego. Bad trip nga pare eh. Nakakainis. Tama ka. May riot.
Pero sa tingin ko, huling riot na yun dahil pupunta pala yung mami niya sa bahay namin. Pag nandun ang mami niya, magpakitang gilas yun. Kunwari mabait, bahala siya sa buhay niya. Ang sambit ko. Ha? Bakit naman kailangang magpakitang gilas yun? Bakit hindi na lang kaya magsumbong? Mami niya yun eh. Yung mga ibang anak, halos araw-araw nagsusumbong. Bakit yung asawa mo pare? Ibang-iba. Nasabi kong iba siya dahil pinagtatakpan niya ang totoong kalagayan ng inyong samahan. Ang nagtatakang wika ng isa sa mga kaibigan ko. Alam mo kasi pare, hindi kasi boto ang mami niya sa akin noon. Kasi takot siyang magaya din sa kanya ang anak niya. Paano ba naman kasi? Magdalena ang ina niya. Hayon, nakatagpo ng lalaking hindi maganda ang pag-uugali. Nung una, sweet at talagang yung lalaki daw ang gumagawa sa mga gawaing bahay. Pero nung nagtagal, wala na. Nakahanap ng ibang babae yung naging asawa ng mami niya. Kaya yun, hanggat maaari, ayaw niyang makipag-asawa yung anak niya. Itong si Carla naman, nung nag-meet kami, nagkain laban. Hanggang sa, heto, naging kami na ngayon. Naging mag-asawa kami. Pare, kung gusto niyong pumunta sa bahay, open na tayo dun. Dati, hindi tayo pwede dun. Pero ngayon, okay na ang wika ko. Grabe naman ang kwento ng mag-ina ngayon, pare. Parang pang MMK ba? Dapat pala, magpakitang gilas ka sa biyanan mo para maalis sa isip niyang hindi pala pare-pareho ang mga lalaki. Dahil kakaiba ka sa lahat, pare. Ang sambit naman nila. Oo, pare. Naisip ko na rin yan eh. Talagang ipapakita ko kung sino si Ricardo. Mga pare, bukas ng gabi, dun tayo sa bahay. Ang masayang sabi ko. Wow! Naks naman pare. Talagang seryoso na ba yan? Nakakapanibago ah. Dati-rati, hindi man lang kami makapunta sa bahay nyo. Pero ngayon, wow! Pwede nang tumambay doon. Ang sambit ng kaibigan kong si Raul. Masaya nga kaming nag-inuman noon at madaling araw na nung umuwi ako. Pagbukas ko ng pintuan, nagulat ako nung nakita kong nakahiga ang biyanan ko sa sofa. Dahan-dahan kong sinara ang pinto at maglalakad na sana ako noon nung narinig kong magsalita ang aking biyanan. Ricardo, buti naman at dumating ka na. Alam mo ba kung anong oras na? Madaling araw na Ricardo. Hindi mo yata alam yun ah. Hindi mo man lang ba naisip na may naghihintay sa'yo? May asawa ka? Baka nakakalimutan mo na yan. Ganito ba palagi ang ginagawa mo, Ricardo? Ang galit na wika ng aking biyanan. Mami, mano po? Pasensya na ho kayo. Kaarawan ng isa sa mga kaibigan ko eh. Kahit madaling araw na akong umuwi. Hindi ko naman makakalimutan ang anak niyo eh. Kahit palamunin na lang at walang silbi. Maiwan ko po muna kayo. Marutulog na ako. Ang sagot ko. Bastos ka. Ganito ba ang ginagawa at yung pagtrato mo sa anak ko? Kung hindi mo na siya mahal at kung sawa ka na sa kanya, pwede ba Ricardo, ibalik mo na sa akin? Hindi porket hindi nagsusumbong ang asawa mo. Ganito na ang ginagawa mo sa kanya. Walang hiya ka Ricardo.
ang sigaw ng binan ko. Galit na galit ang ina ni Carla. Maya-maya pa ay lumabas ang asawa ko mula sa kwarto. Mami, anong nangyari dito? Ang nag-aalalang tanong ni Carla. Carla, buti naman at lumabas ka mula sa kwarto ninyo. Ngayon, sabihin mo nga sa akin yung totoo. Ang gusto kong marinig ay yung katotohanan lang. Yung totoo lang, Carla. Ang wika ng ina ni Carla. Hindi ho. Ngayon lang siya umuwi ng ganitong oras. Mami, nagkakamali kayo. Kung iniisip nyo palagi na itong ginagawa. Kung may nasabi man si Ricardo na hindi maganda, kayo na lang ho sana ang magpasensya. Nakainom lang ho siya, kaya siya ganyan. Ang pagpapaliwanag ni Carla. Tumigil ka nga dyan, Carla. Alam na alam ko ang pinagtatakpan mo ang ginagawa ng asawa mo. Sa tingin mo ba, papalampasin ko ang mga sinabi niya? Hindi kita pinalaki para sabihan lang niyang wala kang kwentang asawa. Alam mo bang masakit yun, Carla? Ang sabi ng aking binan. Mami, lasing lang siya. Hayaan niyo na. Ang mahinahong sambit ni Carla. Salita pa rin ng salita ang ina ni Carla nung iwan namin siya. Pumasok kami sa kwarto at natulog na. Kinaumagahan, masakit ang ulo ko. Bumangon ako at nagtungo na sa kusina. Carla? Carla! Kape ko nga! Ang sambit ko. Hoy Ricardo! Buti naman at gising ka na. Naalala mo pa ba ang mga sinabi mo kagabi? Ang tanong ng binan ko. Nandyan pala kayo. Si Carla ho, nakita mo ba? Ang tanong ko sa kanya. Bastos ka talaga, Ricardo. Bakit hindi mo sagutin ang tanong ko sa iyo? At bakit ganito ang trato mo sa anak ko? Kakagising mo lang. Akala mo na kung sino ka? Hoy, Ricardo. Hindi ko pinalaki si Carla para gawin mong alipin. Mahiya ka naman. Alam mong nandito ako. Hindi mo man lang ba tratuhin ng maayos ang anak ko? Ang galit na sambit ng ina ni Carla. Ang agang sermon niya na. Pwede bang kumain, magkape, at maligo muna ako bago niyo sermonan? Teka, nasaan ba ang anak mong si Carla? Alam niyang day off ko ngayon. Bakit siya umalis? Carla? Carla! Ang naiinis na wika ko. Ricardo, nandito ako. Patapos na tong sinasampay ko. Sandali na lang to. Ang sagot ni Carla na nandun pala siya sa likod ng aming bahay. Kape ko at yung almusal, nasaan? Gutom na ako Pambihirang buhay naman to, oh. Sige na, tapusin mo na yung ginagawa mo. At gutom na ako. Ang sagot ko. Habang nakatayo ako noon, nagulat na lang ako nung biglang dumapo ang palad ni Binan sa aking mukha. Walang hiya kang lalaki ka? Akala mo kung sino ka? Anong tingin mo sa anak ko? Katulong? Bakit mo siya ginagawang parang alipin? Aba, hindi na asawa ang tingin mo sa kanya. Kung ganyan ang ginagawa mo, babawiin ko na ang anak ko. Hindi siya alipin. Inuulit ko. Ang sigaw ng ina ni Carla. Aray naman, masakit yun Hoy, kahit ikaw ang ina niya, wala kang karapatang saktan ako. At asawa ko na yan. Ano bang pakialam mo? Bakit ba kasi nandito ka? Kung pumunta ka dito para makialam sa buhay namin, hayan yung pintuan, bukas yan. Pwede ka nang umalis. Ang sambit ko. Dahil sa sigawan namin ng binan ko,
Tumakbo si Carla papasok sa loob ng aming bahay. Mami, Ricardo, bakit ba kayo nagsisigawan? Tama na yan. Ricardo, halika, doon tayo sa kusina. Ang tatarantang sambit ni Carla. Pumunta na nga kami sa kusina at naupo na ako. Ricardo, masyado ka na ha. Hindi porket hindi kita pinapatulan. Ganito na ang ginagawa mo. Bakit ka ba nagkakaganyan? Ang pabulong na sabi ni Carla. Carla, huwag mo nang itanong yan. Dahil alam na alam mo ng dahilan kung bakit ako nagkakaganito. Tinanggap kita kahit ganyan ka. Ang hiling ko lang sa'yo, anak, yun lang Carla. Hindi mo pa kayang ibigay ang sagot ko. Yumuko si Carla sa mga sinabi ko. Alam kong nasaktan siya. Pero kasalanan din niyang lahat. Nawalan ako ng ganang kumain kahit gutom na gutom ako noon. Tumayo ako at nagtungo sa terrace. Maya-maya pa ay nagsidatingan na ang mga tropa ko. May dala silang alak at pulutan. Tahimik ang binan ko at ang asawa kong si Carla. Nung nakita nilang nagsidatingan ang mga tropa ko. Pare, saktong dating nyo ah. Bad trip na naman ako. Ang wika ko. Ano ba yan pare? Kagabi ka pa, bad trip ah. Hanggang kailan ba yan? Ang sagot nila. Ewan ko kung hanggang kailan pare. Sawang-sawa na ako sa ganitong buhay. Ang pangarap ko nun, masaya at maayos na pamilya. Hindi yung ganito. Ang malungkot na sagot ko. Hay nako, tama na nga yung senti-senti na yan. Mag-inuman na lang tayo para mawala yung bad trip mo. Ang wika naman nila. Nag-inuman na nga kami noon at talagang sinulit namin ang buong araw hanggang umabot kami ng hating gabi. Si Benan, wala na siyang imik. Si Carla naman, nakita kong umalis siya. Dead ma lang sa akin ang pag-alis niya. Nawalan na ako ng amor sa kanya dahil pakiramdam ko, nagsawa na ako sa kanya. At dahil wala nang pakialam ang mag-ina sa amin, ipinagpatuloy lang namin ang pag-inom. Hanggang sa sumuko na yung mga kaibigan ko. Nagpaalam na silang umuwi. Ayaw ko pa sanang umalis sila, pero marami na ang nagsilabasan. Kaya hinayaan ko na lang sila. Nung nakaalis na ang mga kaibigan ko, lumapit ang ina ni Carla. Ricardo, iho, wala ka na bang planong magbago? Hindi ka man lang ba naawa sa asawa mo? Batid ko kasing mahal na mahal ka niya. Bakit mo siya ginaganito? Ang tanong ni Mami. Nung mga sandaling yon, nagtataka ako sa mahinahon na pagkikipag-usap nito. Nakainom ako. Kaya siguro siya ganito. Ang sabi ko sa aking sarili. Mami, hayaan mo na lang kami ng anak nyo. Huwag na kayong manghimasok pa. Problema na namin to, ang sagot ko. Ricardo, may magagawa ba ako para magbago ka? Para maging maayos na ang pakikitungo mo sa anak ko? Sabihin mo lang kung may magagawa ko. Kahit ano pa yan, Ricardo, gagawin ko para sa anak ko. Ang seryosong wika niya. Sa mga sinabi ni Mami, napapaisip na ako. Parang may ibig siyang sabihin. Tinitigan ko siya at nag-usap ang aming mga mata. Habang magkatitig kaming dalawa, unti-unti siyang lumapit sa akin. Hinawakan at pinisil niya ang hita ko. Para akong nakokuryente dahil sa ginawa niya. Nakaramdam ako ng kakaiba.
nakainom ako noon, kaya kung ano yung inumpisahan ng biyanan ko, hinayaan ko na lang ito. Maya-maya pa ay ito na, ginawa na niya ang hindi dapat mangyari. Nasa sala kami noon. Nagpasya kaming lumabas ng bahay. Natakot din kasi akong mabuking ni Carla. Doon sa bakanteng lote. Sa tabi ng aming bahay. Doon sinimot ni Mami. Hanep. Grabe. Wala akong masabi sa galing ng biyanan ko. Pinabilib niya ako ng husto. Ricardo, anong masabi mo sa ginawa natin? Ang malambing na tanong nito. Mami, no comment eh. Magaling ka. At wow ha, kakaibang ginawa mong yun. Ang nakangiting sagot ko naman. Salamat naman at nagustuhan mo ang ginawa ko sa'yo. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Gagawin ko ang lahat para magbago ka lang. Para maging mabait ka na sana sa anak ko. Ngayon na napaligaya kita, Ricardo. Siguro naman magbabago na ang trato mo sa anak ko. Ang sabi nito. Kaya pala tinodo mo ng husto Yung tungkol sa amin ni Carla. Huwag ka nang umasang magkakaayos pa kami. Nagsawa at pagod na akong makisama sa kanya. Pasensya ka na. Kung yan talaga ang nararamdaman ko ngayon. Mahirap kasing pilitin ang sarili ko. Hindi ko na pwedeng turuan pa ang puso ko. Ang wika ko. Ha? Ang ibig sabihin yan, baliwalang ginawa ko sa'yo? Ricardo, sinimot ko lahat Hanggang sa huling patak kinain ko. Talagang nilasap ko lahat. Ginawa ko ang lahat. Tapos, ganito lang palang gagawin mo? Ang sabihin mo? Kung ganito lang palang mangyayari, sana, hindi ko na lang yun ginawa sa'yo. Ang galit na sambit ni Mami. Teka nga lang, bakit ba biglang nagbago ang timpla mo? Kasalanan ko pa ba ang lahat? Ikaw nga itong lumapit at lumande. Tapos ngayon, sisihin mo ko. Okay ka lang? Alam mo, hindi ko na kasalanan pa yun. Malandi ka kasi. Ang buong akala mo, makukuha mo ko sa ganun-ganun na lang. Nagkakamali ka. Dahil buong buhay ko ang nakasalalay dito. Hindi ako papayag na habang buhay akong makikisama sa anak mong baog. Pangarap kong bumuo ng masayang pamilya. May mga anak, hindi yung ganito. Pabigat na ngayong anak mo, dumagdag ka pa. Ito ang tatandaan mo Hindi lahat ng lalaki kaya mong utuin at paikutin sa mga palad mo. Hindi ako ganong ka-cheap. Pumayag lang akong may mangyari sa atin dahil lalaki lang ako. Ikaw ang kusang lumapit. Pinagbigyan lang kita. Ang sagot ko. Nung nasabi ko na ang mga yan, agad ko nang inayos ang sarili ko. Pumasok ako sa loob ng bahay at kumuha ng mga damit. Umalis ako sa bahay namin. Iniwan ko ang asawa kong si Carla. Ayaw ko nang manatnan pa niya ako sa bahay. Pagod na pagod akong makipag-away sa kanya. Hindi naman siguro kalabisan kung hanapin ko din ang sarili ko. Yung isipin ko din ang sarili ko para sa ikakaligaya ko. Sa ngayon, nandito na ako sa ibang bansa. Gusto kong mag-focus muna sa trabaho, makapag-ipon ng pera para sa aking kinabukasan. Hindi ko pa iniisip ang bumuo ng pamilya kahit yan yung pangarap ko noon. Ang gusto ko, mag-ipon muna bago ko isipin ang makipag-asawa sa pangalawang pagkakataon. Masaya ako sa buhay ko ngayon para akong nabunutan ng tinik nung iniwan ko na ang dating asawa kong si Carla. Dito ko na po winawakasan ang istorya ng buhay ko.
Lubos na nagpapasalamat, Ricardo.